Ayun, magandang hapon sa inyo lahat. Sunod-sunod yung repair natin. So may nire-repair tayo dito na isang Amazing Live or AMAS speaker. Bluetooth siya. No? Problema na pala nito, sabi ng customer, ayaw daw mag-charge. So plug in natin. Okay. Bliktad. Yan. Ayaw daw mag-charge. Tingnan natin. Yan. So walang light indicator. Walang power siya mga tol, no? Ayan. So ayaw mag on. Tsaka dito indicator wala. Charger wala. Kita nyo. Dapat meron yan. Okay. So dito sa likod, ayan, naka-plug in yan mga tol. Kasabihin yung ninuloko ko kayo. Ayan. So wala talaga to. Kahit galaw-galaw natin yan. Ayan. So wala talaga siyang power mga tol. Ayan. Ito yung switch niya. Power on switch. Wala. So bubuksan lang muna natin tong mga tol. At first time natin makabukas nito. So unscrew muna natin to. Ayan. So fast forward ko na lang mga tol. O ikakat ko na lang yung video para hindi na humaba yung video natin. So ayan, nagbuksan na natin mga tol. Naka-plug in na yan. Tingnan lang natin, no? Magbo-voltage check muna tayo. So may dalawang voltahe tayo nakikita dito mga tol, ano? Tingnan natin kung alin yung present dito na voltahe. Ito yung 15 volts. Ayan. Ka-indicate naman dyan. So wala, no? 0. Okay. Walang 15 volts. Yung 12 volts. Kaya tingnan natin patungong battery. Ayan, may 12 volts siya patungong battery mga tol. So tignan lang natin mga tol yung ibang mga components dito. Ito may capacitor dito. So wala yan, yung filter capacitor nya. Siyempre wala kasing 15 volts. So pakiramdaman natin yung audio amp nya kung mainit ba. Ayan. So hindi naman siya umainit. So walang andar talaga mga tol. Tignan natin yung power supply. So binaklas ko muna yung dashboard nya mga tol dito. Ayan. Tsaka dito tatanggalin lang natin yan. Mag-unscrew tayo dito sa bandang likod nya. Yan dito yung mga unscrew natin yan. So cut ko lang muna para hindi na humaba yung video natin. Ayun, nabaklas ko na yung tornilyo. So ito yung power supply nya mga tol. Ito yung supply na 15 volts, no? Direct yan sa AC supply. At saka may battery din sa gilid, kita nyo. So ito yung 15 volts. So pagaganahin lang muna at baklasin muna natin to. Okay. Cut ko na muna. A few moments later. Yan, natanggal ko na yung mismong power supply nya. So ito yung AC. Tsaka ito yung output nya. Yung 15 volts. So tignan natin mga tol, no? Anong problema na ito. Bakit ayaw niyang pang power on. Tanggalin muna natin itong naka-insulate sa kanya mga tol. Okay. Ayun. So may sunog. Malaki yung sunog mga tol. Ayan. Sa bandang primary nya. Naka. Malamang sira na itong regulator nya. So tignan natin kung meron pa bang iba na maliban dito. So tignan ko lang mga tol. So ayan, nalinisan ko na konti mga tol. May napansin lang tayo dito, no? May itim na siya. Yung resistor na SIMD. Itong resistor na to. Ayan. So may nakasulat siya. Tanaw ko naman yung value 220 siya. So ayan. Parang open siya. 22 ohms to mga tol. Meron 3 ito 3M. So ayan, mega ohm siya mga tol. So tanggalin lang muna natin itong mga tol, mas maigi para malaman natin kung may sira ba talaga siya. Okay, ayan. So tanggal ko na. Ito yung sira mga tol. May napansin lang kasi tayo dito na
Ayan. So wala, open talaga mga tol, wala talaga. So katabi lang yan ang regulator natin, yung MOSFET natin. Yan. So try natin na mag tester dito sa board nya. Kung mabasa natin yung 3mm, ayun. So talagang 3M na yan dyan. So hanap lang muna tayo ng kapalit dyan. Yan. So may nahanap na tayo mga tol. Ito 220 22 ohms. Try natin. Ayun, 22 ohms. So try natin to mga tol, kabit natin dyan. Okay. A few moments later. So ayan, parehas natin nakabit yung regulator niya mga tol. Ito yung original niya, yung sira, may sira. Ayan. So diretso na tayo napalit ng regulator. So ito yung pinalit natin. Ayan. Kapag kasi sabog yung fuse, automatic sira na yung regulator natin. So kailangan natin palitan agad. So kabit na natin ito mga tol. A few moments later. So ayan, nakabit na natin yung mga screws nya. Hindi ko pa nakabit yung output nya na 15 volts socket nya patungong dashboard natin. Kabit ko lang. Okay. Mahirap talaga kapag wala tayong tagahawak ng camera mga tol. Pasensya na kayo. So i-check na natin to. Ayan, plug in ko na. Ayan. Ayan, so wala namang sumabog. So mag-check tayo ng voltahe kung meron na bang 15 volts, present na ba yung 15 volts nya mga tol, DC. Okay. So sa mahirap talaga, mahirap dito mga tol, wala tayong tagahawak ng camera. So sakit pa naman tayo magte-test point. Yan, mahirap talaga mga tol. So gawan lang natin ng paraan to. Minamadali kasi natin to para mabigay na natin sa customer. Yan. So ginanito na lang natin. So yun, may present na 15 volts. Ayan. So pasensya na kayo ha. Ito lang yung paraan natin na minamadali kasi tayo ng customer. So unplug muna natin. Ikakabit na natin yung 15 volts dun sa dashboard, dun sa mismong circuit nya mga tol, yung mainboard nya. Tapos kabit ko muna, mahirap talaga. So plug in natin ulit kung iilaw na ba yung charging indicator. Ayan, so umilaw, nagpula na siya. So meaning okay na tong board nya. Okay na yung supply. Ayan, so hindi na siya. So ikakabit lang na muna natin tong whole dashboard, lahat-lahat na. Mahirap kasi minamadali tayo ng customer. Ito na, kabit na natin. Okay, cut muna. So kabit na natin lahat, di pa yung naka-plug. So medyo pasensya na kayo mga tol ha. Minamadali kasi tayo ng customer. So ipa-plug in na natin tong yung plug nya. Okay. Buti may panahon pa tayo na makapag-test. Ayan. Ayan, so ilaw na yung charge nya. Ayan, kita nyo. So gagamitin kasi agad to. Ayan, so power on na siya. Okay kayo. So hindi na lahat. Pero siyempre itetest muna natin yung audio nya. May audio ba? Try natin to USB. Ayan. Baliktad pala yan. Yan. Okay. Tayin lang natin. Tagal mag-read. Ayun. Play na siya. So okay na itong mga to. Lakas na ito. Hanap tayo ng iba. Ayos. Lakas. Okay naman tong mga Amis. Amazing Life. Makena man.
okay kayo. So sana may natutunan kayo sa video natin mga tol. Kapag ganun yung sira, ito lang yung papalitan natin, yung power supply nya. Madalas to nasisira, regulator. So kapag power supply, pwede rin naman gumamit ng 4 wires, pero sa sitwasyon ko kanina, nadali pa natin na repair yung mismo power supply nya. So ayun, maraming salamat sa panonood.